Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Ito si Alan Chris Bermudez, ang inyong Kabirada Lance Network Channel. Ngayong araw na ito, ngayong hapon at ating babasahin, pakinggan at papanoorin ang pahayag na inilabas ng Office of the Vice President. Ito ay galing sa ating pinakamamahal na Vice Presidente ng bansa. Walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Ngayon, basahin natin ang kanyang pahayag. Mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas, ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng KOJC or Kingdom of Jesus Christ. I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of the KOJC compound earlier today, which led to the harassment of religious worshippers, the abuse of minors, and the unnecessary loss of life. These acts are not only a blatant violation of constitutionally protect rights, but the betrayal of the trust that we, Filipino, please in the very institutions sworn to protect and serve us. Hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang puwersa at di makatarungang pang-abuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa mga akusado ay isang kilalang Duterte supporters. Kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong pakiusap na iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Naway mapatawad ninyo ako. You deserve better. Filipinos deserve better. Syukaran. Sara Z. Duterte, the Vice President of Republic. Yun. So, yun ang pahayag ng ating Vice Presidente, no? Siya ay nagsisisi kung bakit pa niya pinakausapan ang mga membro ng KOJC na iboto si Bongbong Marcos. Malaking boto rin ito eh. 8 million botante dito eh. Itong KOJC, 8 million botante sila. So yun ang pahayag ng ating Vice Presidente. Ngayon, papanoorin natin ang panawagan ng ating kapatid na si Coach Oli. Papanoorin natin dahil may panawagan siya na sa panggigipit ngayong araw na ito sa KOJC compound ay puputulan daw ito ng kuryente at tubig. Ito ang video. May breaking news po tayo at tulungan nyo po kung ibalita ito at ikalat po natin. Kasi po ay hanggang alas 5 na lang po kami dito dahil puputulin po ang tubig at kuryente dito sa loob ng compound ng KOJC. Yes po, tama ang narinig ninyo. Puputulin ang tubig at kuryente dito sa loob. Kaya mapipilitan po kaming lumabas just in case. Kaya tulungan nyo po kami. Ikalat po natin ito. Dahil ito ay may media blackout. At this is the time. Kailangan po natin ng tulong. Especially ni Mayor Baste, ni BP Sara.
na makialam na dito at mag-intervene. Dahil talagang ang administrasyon ni Marcos ay talagang gigipitin na po kami. No? So, napakadelikado po ito, tatandaan ninyo. Napakadaming pulis dito. May mga bata dito. May mga karamihan dito ay kababaihan. At isipin ninyo kung ang buong compound ay walang kuryente at ang mga pulis dito ay lagpas 2,000 at mahahabang armas ang dala. At kami po dito ay walang armas. Kamera lang po ang aming armas. Pero syempre kung madilim, wala pang kuryente, napakadelikado po ito. Especially sa mga kababaihan dahil napakarami pong pulis dito. Napakaraming mga lalaki dito. So, siguro, tulungan nyo na kaming manawagan, ikalat nyo sa social media ninyo. It's about time Mayor Baste ay makialam na dito. Hindi pwede sigurong hindi na siya makialam dito. Si VP Sara ay siguro ay mag-intervene na rin. Napakadelikado, again, 5 o'clock po puputulin ang kuryente at tubig dito. Lagot kami dito kasi tingnan nyo po ngayon wala nang pinapapasok. Bawal na magpasok ng pagkain. Kaya gugutumin po kami dito sa loob. Ano po ang purpose nila? Hindi sa ayaw nilang pumasok talaga. Ang gusto nila, lumabas ang tao dito. At bababuyin tong lugar na ito. Magtatanim sila dito ng kung ano-ano. Pag sila na lang ang tao dito sa loob. Kasi syempre, kung gutom na kami, hindi na kami makakain, putol na ang tubig, putol na ang kuryente, mapipilitan na kaming lumabas. And I think it's about time na makialam na Senator Bato, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, PRRD, Mayor Baste, Kong Pulong, VP Sara. This is the time na ipakita nyo sa taong bayan kayo ay nasa likod ng pagtatanggol sa mga taong naaapi. Sa katunayan, meron namang generator dito. Malaki naman ang generator dito na kayang patakbuhin ng buong Davao. But syempre, kung pati kuryente ay puputulin nila, definitely pati generator puputulin nila. Wala po kaming magagawa kung anong gagawin nila. Mahahaba po armas nila, napakadami nila. Kaya they can do whatever they want. Pag putol na ang kuryente, tapos na kami dito. Delikado po yan. At itong info na ito ay hindi ko sinasabi sa inyo dahil gusto ko lang gumawa ng chismis. Ito po ay galing mismo sa pamunuan ng KOJC at kami ay naatasan na ikalat po ito. So ito po ay hindi ko sariling desisyon, hindi ako gumagawa ng chismis, hindi ako gumagawa ng balita, at higit sa lahat, tatandaan niyo po, hindi po kami nangunguna sa KOJC. Lahat po ng binabalita namin ay instruction coming from KOJC. Uulitin ko po, kasi baka may mga nagsasabi dyan na bakit namin ibinabalita at pinipreempt namin yung plano. Hindi po. Yan po, lahat po ng sinasabi ko dito ay may go signal. Sa katunayan, sila pa mismo ang nagsabi sa akin, ikalat nyo na tong balita na ito, humingi na tayo ng tulong sa national government. Okay? Hindi po ako nagbibida-bida, kaya po nandito ang Banateros para hindi magbida-bida. Hindi po ako nandito para magbida-bida kung hindi maging kasangkapan sa pagpapakalat ng balita.